Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Tinapay sa Bakery. Mukhang bago yata ang tendera nyo, Mang Jess ah. Oo. Siya si Isabel. Galing pa sa Capiz. Pamangkin siya ng asawa ko. Pansamantala siya muna ang tatao rito sa bakery habang nasa bakasyon kami mag-anak. Ah, ganun po ba? Mukhang araw-araw na akong bibili rito ng pandesal ah. Mabuti naman kung dito ka na ulit bibili at hindi dun sa kalaban namin bakery. Aba, mas di hamak naman na mas masarap ang tinapay namin dito. Hindi lang po masarap. Maganda pa tindera nyo. Yung mga tinapay lang ang pwedeng bilhin dito ha. Hindi ang tindera. Kaya umayos ka, Larry. Kakamot-kamot naman sa ulo si Larry. Maya-maya, nang makuha ang order na pandesal, sumakay na ng tricycle ang binata. Sinulyapan pa nito si Isabel na hindi naman nakatingin sa kanya bago pinaharurot ang tricycle palayo. Isang tricycle driver si Larry sa lugar nila. 3 silang magkakapatid at tanging siya na lang ang wala pang pamilya. Kasama niya sa bahay ang kanyang mga magulang at lola. Habang nasa pila nga, hindi mapuknat-puknat sa kanyang isipan ang magandang mukha ni Isabel. Ang babae rin ang pinag-uusapan ng kanyang mga kabaro. Bago umuwi, dumaan muna siya sa bakery para bumili uli ng tinapay. Pasalubong sa kanyang Lola Maria. Isabel, pabili nga ako ng 6 na pirasong pandikoko at 6 din na Spanish bread. Ngiting-ngiti si Larry sa babae, pero hindi man lang nito sinalubong ang mga titig niya. Masyado rin itong formal. Nang iabot niya ang bayad, sinadya pa niyang madapian ang kamay nito. Ngunit wala pa ring reaksyon ng babae. Dismayado tuloy na umuwi si Larry sa kanilang bahay. Pagkarating ay ibinigay niya kagad sa kanyang Lola Maria ang tinapay na pasalubong. Tuwang-tuwa naman ang matanda. Napapapalakpak pa ito na parang bata. Masarap po yan, Lola. Kainin niyo na po. Agad naman na nilantakan ng kanyang lola ang tinapay. Ngunit maya-maya ay iniluwa nito yon. Sinabi pang hindi masarap. Inihagis pa nito ang supot ng tinapay sa sahig. Bakit po, La? Hindi niyo po ba nagustuhan? Pumalahaw at nagpapapadyak lamang ang kanyang Lola Maria. Nag-uulyanin at nag-iisip bata na rin kasi ang matanda dahil sa katandaan. O sige po, wag na po kayo umiyak. Ibibili ko na lang po kayo bukas ng ibang tinapay na gusto nyo. Nang hindi pa rin tumitigil si Lola Maria sa pagwawala, inakay na ito ng ina ni Larry sa silid para magpahinga. Dinampot naman ni Larry ang supot ng tinapay. Kumuha pa ng isa. Saka yun kinagat. Oh, ang sarap naman ah. Bakit hindi kaya ito nagustuhan ni Lola? Samantalang paborito niya itong tinapay na to. Naiiling pang sabi ni Larry. Nagtataka pa sa biglang inasal na yon ng matanda. Kinabukasan, 5:00 pa lang ng umaga ay gising na si Larry. Nagtungo na siya sa bakery ni Mang Jess para bumili ng pandesal. Yung kasi ang paboritong almusalin nilang mag-anak. Hindi pa man sumisikat ang araw, gumanda na kagad ang kanyang umaga dahil nasilayan agad si Isabel. Salamat, Isabel ah. Ito kasi ang nakasanayan na naming almusal eh. Kiming-ngiti lamang ang naging tugon ni Isabel kay Larry. Pagkatapos, ibinaling na nito ang pansin sa ibang customer na bumibili din ng mga oras na yon. Si Larry naman ay umuwi muna sa kanilang bahay para makapag-almusal bago pumasada. Nasapag na sila nang ihagis ni Lola Maria ang mga pandesal. Nagwawala na naman ito. Sinasabi pang hindi naman daw pandesal ang binili ni Larry kundi karne ng tao. Inakay na lang ng nanay ni Larry ang matandang babae papasok sa silid nito. Ano raw? Karne ng tao? Pwede ba yun? Ang sarap kaya ng pandesal ni Isabel. Si Lola Maria talaga oh.
lalong lumalala ang lagay Pagpasensya mo na lang ang lola mo, iho. Alam mo naman ang kalagayan niya eh. Kailangan na talaga ng pangunawa at mahabang pasensya. Teka, sino nga yung Isabel na tinutukoy mo? Yun po yung pamangkin ng asawa ni Mang Jess. Galing daw po ng Capiz. Si Isabel daw po munang tatao sa bakery nila habang wala sila. Bakit? Yung dating tauhan nila na tumatao sa bakery, nasaan na? Ewan ko po. Matagal na po akong walang balita dun Wala rin namang nakakaalam kung anong nangyari dun. Okay na rin na si Isabel ang pumalit. Gumagawa rin pala siya ng tinapay Kaya pala ang sarap ng mga tinapay nila ngayon kumpara nung una Oo nga. Napansin ko nga na parang kakaibang lasa ngayon. Hindi ko maipaliwanag pero basta, meron akong nalalasahan na kakaiba Masarap lang po talagang gumawa ng tinapay si Isabel. Sigurado ka ba na siya ang gumagawa ng mga tinapay? Opo naman. Sabi ni Mang Jess gumagawa rin daw ng tinapay si Isabel. Puring-puri mo talaga yung babaeng yon Baka iba na yan Wala naman po sigurong masama na humanga ako sa kanya. Wala nga naman. Pero kilatisin mo munang maigi. Taga saan ba kamo yung babaeng yon? Taga Capiz daw po. Oh, taga doon pa pala siya. Dapat mas kilatisin mo pang maigi. O kaya wag mo na munang pag-aksayahan ng panahon. Kilala pa naman kita na madaling mahulog ang loob sa isang babae. Tayo naman, mahanga lang ako dun sa tao Ang dami niyo na kaagad sinabi. Wala pa naman sa isip ko na ligawan siya kung yan po yung iniisip niyo. Ang sa akin lang nagpapaalala lang ako sa iyo. Opo tay, hindi naman ako nakakalimot sa mga paalala niyo ni inay O sige, aalis na po ako. Mabuti na yung maaga ako sa pila. Sige, pag-iingat ka Nagmano pa si Larry sa ama bago lumabas ng bahay. Sa pilahan, pangatlo na si Larry sa mga dumating dahil sa maliwanag na ang paligid. Napansin agad ng binata ang mga nakapaskil na mga larawan ng mga nawawalang tao sa kanilang lugar. Nadagdagan na naman pala yung mga nawawala Oo pre, kapitbahay namin yung bagong nawawala. Sabi ng ina nagpaalam lang daw yung anak na may bibilin lang sa tindahan. Tapos hindi na bumalik. Kakaawa nga yung nanay Halos maluka-luka na sa paghahanap ng anak. Uy, bakit? Ilang taon na ba yung nawawala? Kaka-18 lang noon. Sayang, ang gandang bata pa naman. Alam mo pre, napapansin ko lang Puro mga kabataan ang nawawala at halos magkakasing edad lang. Hindi kaya sindikato yung nasa likod ng pagkawala nila? Yun nga din ang hinala ng karamihan. Nabuhay na naman tuloy yung tungkol sa puting van na yan. Baka daw yun ang dumudukot sa mga kabataan Posible rin. O baka may ibang dahilan yung pagkawala nila. Ano naman kayang dahilan yun? Di ko alam. Pero mabuti na yung nag-iingat Lalo ka na. Ang hilig mo pa namang magpaabot ng hating gabi sa daan. Ako pa talaga tinakot mo Huwag ka magalala pre. Hindi ang mga katulad kong punterian nila. Mga kabataan lang naman ang dinudukot Nako, mabuti na rin yung nag-iingat Sige, salamat na rin sa paalala. Uy, una na ako sa iyo Meron na akong pasero Tinanguan lang ni Larry ang lalaki na matanda lang ng ilang taon sa kanya. May pamilya na ito at 3 maliliit na anak. Mabait ang lalaki kaya agad na nakapalagayan ng loob ng binata. Dahil matumal ang biyahe ng araw na yon, maagang umuwi si Larry. Gaya ng kinagawian, dumaan muna siya ng bakery. Nagpang-abot pa nga sila doon ni Bugoy. Uwi ka na ba? Oo wala namang kasing pasahero. Bibili na lang ako ng pasalubong para kay Lola Maria. Ako mamaya pa Pang-boundary lang kasi itong kinita ko ngayon. Kailangan ko pang mamasada para may mauwi sa pamilya ko. Basta, mag-iingat ka Alam mo naman ang panahon ngayon. Oo pre, salamat paano? Una na ako sa iyo Nasundan pa ni Larry ng tingin ng papalayong lalaki na sakay ng tricycle nito.
Hindi niya tuloy na malaya na nasa harapan na niya si Isabel at naghihintay ng kanyang bibilhin. Otomatiko naman na napangiti na lamang siya. Pabili nga ako ng kalihim at monay para may iba naman ang pasalubong ko kay Lola. O sige, pakihintay na lang. Si Mang Jess pala, parang hindi ko nakikita. Hindi pa ba sila bumabalik? Isang buwan silang nasa bakasyon ng tiyang. O baka magtagal pa. Ganun ba? Sino nga pala yung katukatulong mo dyan kung wala pa sila? Nandito naman yung iba kong pinsan na lalaki. Napatango-tango naman si Larry. Iniabot na rin ng babae ang supot na pinamili niya. Gusto pa sana niyang makipagkwentuhan dito kaya lang dumarami na ang mga namimili. Sige Isabel, salamat ah. Tipid lang siyang tinanguan nito. Sumakay na si Larry sa tricycle nang hindi inaalis ang tingin sa babae. Pagdating sa kanilang bahay, naabutan niya ang kanyang Lola Maria sa sala. Mukhang inaabangan talaga siya nito. Mano po Lola? Ito pong pasalubong ko sa inyo. Malapad na napangiti ang kanyang Lola Maria at saka kinuha ang iniabot na supot. Nagmano rin ang binata sa mga magulang na abala sa kung anong ginagawa sa may kusina. Hindi pa man natatagalan ng binata sa pakikipagkwentuhan sa mga magulang, narinig na nila ang pagpalahaw ng kanyang Lola Maria. Nagmadali pa silang tatlo na puntahan ito sa may sala. Nagkalat sa sahig ang mga tinapay na binili ni Larry. Sumisigaw na naman ang kanyang Lola Maria na lasang karni daw ang mga tinapay. May halo raw yun na karne ng tao. Inalo-alo naman ng ina ni Larry ang matandang babae at sinabi na bibilhan na lang ito ng ibang pasalubong. Hinatid na rin ito ng ina ni Larry sa silid. Nagkakatinginan naman silang mag-ama. Pagpasensyahan mo na ulit yung Lola Maria mo ha. Napapansin namin habang tumatagal palala na ng palala ang kondisyon niya Opo tay, naiintindihan ko naman po yun Nagtataka lang ako na pinagpipilitan niya na may halong karne daw ng tao yung mga tinapay. Sa ibang bakery mo na lang kaya ibili ng pasalubong na tinapay ang lola mo. Ho? Tay naman, yun lang ang pagkakataon na masisilayan ko si Isabel Kung gano'n naman pala seryoso ka na sa kanya. Bakit hindi ka umakit ng ligaw dun sa tao? Nag-iipon pa po kasi ako ng lakas ng loob Saka kung manliligaw kagad ako, baka isipan naman niya na ang bilis ko. Basta. Sa ibang bakery mo na lang ibili ng tinapay ang Lola Maria mo para makain niya yung pasalubong mo. Alam mo naman na paborito niya yung tinapay simulat sa pulpa. Napapakamot na lang sa ulo si Larry. Batid niya na wala siyang magagawa kundi ang sumunod na lamang. Kinabukasan nga, sa kabilang bakery sa mismong tapat ng bakery nila Mang Jess, bumili ng pandesal si Larry. Wala naman na kasing ibang bakery sa lugar nila kundi ang dalawang yon. Nang nasa hapag na sila, pare-pareho pa silang nagulat nang kinain ni Lola Maria ang pandesal na binili ni Larry. Sa kabilang bakery mo ba binili yung pandesal? Opo tay, pare-pareho lang naman ang lasa ng mga tinapay. Bakit kaya hindi gusto ni Lola Maria yung pandesal sa kabila? Sa totoo lang, mas masarap yung tinapay kina Mang Jess kumpara rito. May kakaibang lasa kasi yun na parang lalong nagpapalinamnam sa lasa ng tinapay Yun siguro yung nalalasahan ng lola mo. Baka hindi niya gusto yung bagong timpla ng mga tinapay sa kabila. Baka nga po. Pagkatapos nga ng almusal, dumiretso na si Larry sa pila. Sa pagkakataong yun ay panglima na siya. Natanghali na rin kasi siya ng gising. O pre, bakit ngayon ka lang? Oo nga natanghali kasi ako ng gising. Bakit ikaw nasa pang-apat na? Di ba lagi kang maaga? Nakabiyahe na ako kaninang madaling araw. Oh, talaga? Sipag mo talaga kailangan pamilyado ng tao. Ikaw, kailan ka pa ba mag-aasawa? Aba, wag mong sabihin na magpapakatandang binata ka Ganyang edad dapat may asawa na.
Tingnan mo ko, kahit hirap sa buhay, masaya naman. Wala pang ang girlfriend eh. Paano ako mag-aasawa? Sa dami ng magagandang babae dito sa barangay natin, wala ka bang napupusuan man lang? Meron naman, kaya lang hindi ko alam kung paano ko didiskartehan eh. Sino ba yung babae na yan? Bago lang siya rito sa lugar natin, kaya nahihiya ko. Baka mamaya isipin niya keso dayo lang siya rito niligawan ko na kaagad. Si Isabel ba yung tinutukoy mo? Pansin ko nga, marami ang nagpapalipad-hangin sa kanya. Sige ka, kung hindi mo pa bibilisan baka maunaan ka pa ng iba dyan. Ay, bahala na. Kung hindi talaga kami para sa isa't isa wala naman ako magagawa. At least, sana sinubukan mo. Napapaisip ng malalim si Larry sa sinabing yon ng kaibigan. Naging maganda naman ang biyahe ni Larry sa maghapong yon. Si Bugoy naman ay pumila muli. Ano, uwi ka na ba? Oo, sana Kaya lang, hindi pa ako nakakabili ng tinapay na pasalubong kay Lola Maria. Hanggang ngayon pala mahilig pa rin sa tinapay ang Lola Maria mo. Bakit hindi ka muna dumaan kay Nasabel? Yun nga ang problema Hindi gusto ni Lola yung tinapay kay Nasabel. Mas gusto niya yung tinapay dun sa kabilang bakery. Ay, ganun ba? Nag-aalala ka ba na baka makita ni Isabel na bumibili ka sa kabila? Oo nga Buti nga kaninang bumili ako ng pandesal, hindi niya ako nakita. Kung gusto mo, ako na lang bumili ng tinapay Talaga? Okay lang ba? Oo naman, no? Ano ka ba? Matagal na tayo magkakilala Kaya, wag ka na maya sa akin, no? Iniabot na ni Larry ang perang pambili rito. Salamat Ano ka ba? Wala yun. Hintayin mo na lang ako rito. Hindi maalis ang ngiti sa labi ni Larry kahit na nakatalikod na si Bugoy. Hindi na kasi siya mag-aalala na makita siya ni Isabel na bumibili sa kabilang bakery. Halos 20 minutos ang hinintay ni Larry sa pagbabalik ni Bugoy. Kahit nasa kabilang kanto lang ang bakery. Nakangiti pa niya itong sinalubong, ngunit napalis din ang ngiti niya nang makita ang seryoso nitong anyo. Oh, kamusta? Nakabili ka ng tinapay? Oo, kaya lang nung pabalik na ako dito nakita ako ni Isabel Ha? Ganun ba? Bakit ganyan na itsura mo? May nangyari ba? Wala naman. Kaya lang, yung titig ni Isabel sa akin medyo nakakatakot. Kinabahan ako kanina Yung titig niya kasi parang may nagawa akong kasalanan at nahuli niya ako sa akto. Basta, ang talim ng titig niya kanina. Baka hindi niya nagustuhan yung pagbili ko ng tinapay sa kabilang bakery. Di naman siguro. Baka akala mo lang yun. Ewan ko ba? Sa totoo lang nangatog talaga yung tuhod ko sa talim ng titig niya kanina Baka naman gutom ka lang. Kumain ka na muna. Bawasan mo tong tinapay Hindi, busog pa ako no. Sige, bahala ka kung ayaw maniwala. Naintindihan ko naman dahil nga may gusto ka sa kanya. Hindi ba sa ganun pre? Nako, mabuti pa umuwi ka na. Baka hinihintay ka na sa inyo. Ano, sigurado ka pang ayos ka lang? Baka pagod ka na, umuwi ka na rin kaya. Hindi pre, ayos lang ako. Kailangan ko pang mamasada no. Sige na, umuwi ka na. Sige. Salamat uli Ingat ka sa pagmamaneho mo. Tumango lang si Bugoy. Si Larry naman sumakay na sa kanyang tricycle. Pag-uwi sa kanilang bahay, agad niyang iniabot kay Lola Maria ang pasalubong na tinapay. Sa kanyang pagkamangha, nagustuhan ulit yon ng kanyang Lola Maria. Ano, kumusta ang pamamasada? Okay lang naman po. Nabalita mo na ba na mayroon na naman daw nawawala? Po? Talaga po? Kilala nyo? Yung anak ng suki ko sa palengke. Ang paalam daw may gagawin lang project sa bahay ng kaklase. Ayun, hindi na nakauwi hanggang ngayon. Na-report na po ba daw sa mga pulis? Oo, nakakabahala na talaga yung panahon ngayon Sino kaya yung nasa likod ng pagkawala ng mga kabataan sa lugar natin, no? Baka po, sindikato yung nasa likod ng pagkawala ng mga tao dito sa atin. Yun nga din ang palagay ko. Pero alam mo bang kumakalat dito sa lugar natin? Baka dahil daw sa aswang. Baka daw nabiktima na ng aswang yung mga nawawala.
Maniwala naman kayo sa pinagsasabi ng ibang tao. Mas makatotohanan ho yung nasa likod ng pagkawalan ng mga tao sindikato, hindi aswang. Kahit sino pa yung responsable sa nangyayari, kailangan magdoble ingat pa rin, lalo ka na. Ay nako tay, huwag po kayo mag-alala sa akin. Kaya ko pong pangalagaan ng sarili ko. Sa likod ng isipan ni Larry ng mga sandaling yon, naroon din ang pag-aalala. Ayaw lang niya yun ipahalata sa kanyang ama. Sabay pa silang napatingin sa kanyang Lola Maria nang magsalita ito na ginagawa ngang tinapay daw ang mga taong nawawala. Si Lola talaga oh. Paano naman magiging tinapay ang tao? Naiiling pang sabi ni Larry. Ang kanyang ama naman ay walang sinabi na kahit na ano. Basta nakatingin lang ito kay Lola Maria na abala sa pagkain ng tinapay. Kinabukasan, tinanghali si Larry sa pilahan. Hindi na niya inabot pa si Bugoy hanggang makauwi siya ng hapon. Hindi niya ito nakita. Ipinagtanong pa nga ng binata sa mga kasama kung nakita ng mga ito ang lalaki. Sagot naman sa kanya, nagtataka rin ang mga ito kung bakit hindi na masada ng araw na yon ng lalaki. Lumipas ang 1 linggo na hindi na nakita pa si Bugoy. Nag-report na rin ang may bahay nito sa pulis sa pagkawala ng asawa. Kasalukuyan silang nasa balkonahe ng ama habang pinag-uusapan ang pagkawala ng lalaki. Kawawa naman tayong pamilya ni Bugoy. Siya lang ang inaasahan ng kanyang mag-iina eh. Sana naman, walang masamang nangyari sa kanya. Ayoko sanang sabihin to pero tingin ko, isa na rin si Bugoy sa mga naging biktima. Di ba, mga kabataan lang naman ang nagiging biktima? Anong mapapasali si Bugoy? Malay mo, natsyempohan lang siya. Kaya naging maingat na siguro kasi yung mga tao dahil sa sunod-sunod na pagkawala ng mga batak. Kaya siguro nung makita nila si Bugoy ito na lang ang dinukot nila. Bata pa naman at malusog si Bugoy, di ba? Mamaya po siguro pupunta ako sa bahay nila. Makapag-abot man lang kahit na konting tulong sa pamilya niya. O basta anak, mag-iingat ka kapag nasa labas ka ng bahay ha. Maging mapagmatsyag ka sa paligid mo. Opo tay. Sige po, alis na po muna ako. Mabigat pa rin ang pakiramdam ni Larry dahil sa pagkawala ng itinuturing ng kaibigan. Pumunta siya sa bahay ng pamilya nito. Labis na habag ang kanyang nararamdaman nang makita ang maliit na bahay ng mga ito. Naabutan pa niyang umiiyak ang asawa nito. May ilan lamang siyang tinanong sa mga ito pagkatapos ay nag-iwan na ng konting halaga at umalis na rin siya. Habang nagmamaneho nga, sumagi sa isip niya ang huling pag-uusap nila. Biglang umahon ng hindi maipaliwanag na kaba kay Larry. Pumasok rin sa isip niya ang madalas sabihin ng kanyang Lola Maria. Ipinilig niya ang ulo para mawaksi ang anumang tumatakbo sa kanyang isipan. Napaparaning na rin yata ako Imposible. Napaka-imposible. Bago umuwi, dumaan muna si Larry sa bakery. Nakita niya na maraming tao. Naghintay muna siya sandali sa tabi. Tiningnan na rin niya ang mga bagong tinapay na nakadisplay. Lahat mukhang masasarap. Malalaki rin at iba-iba ang hugis na nilagyan pa ng design para maging mas lalong patok sa mga customer. Nakapili ka na ba? Hindi pa nga Ang hirap mamili. Lahat mukhang masasarap at nakakatakam tingnan. Gusto mo ipili kita? O sige ba? Eto, bagong gawa lang yan. Espesyal ang tinapay na yan. Talaga? Tintigan pa ni Larry ang malaking tinapay na hawig sa monay. Mas di hamak na mas malaki nga ang tinutukoy ng babae. Wala naman siyang nakikita na espesyal sa tinapay. Baka ang tinutukoy nito ang lasa. Ano? Yan na lang ba? O baka may iba ka pang gusto? Okay na yan. Sige, yan na lang. Naniniwala naman ako kapag sinabi mong espesyal ang tinapay na yan Tsak, masarap yan. Oo naman no. O sige, teka lang ha. Habang naghihintay, naisipan muna ni Larry ang makipag-usap sa babae. Nabalita mo na ba yung nangyari kay Bugoy? Oo. Nawawala nga daw.
Ano kaya nangyari sa kaibigan mo, no? Di nga namin alam eh. Nung huli ko siyang nakita at nakausap, nung hapon na bumili siya ng tinapay sa kabilang bakery. Ah, oo. Nakita ko nga siya nun eh. Yun na pala yung huling pagkikita nyo. Oo eh. Sobrang nakakaawa nga yung pamilya niya. Ang lilit pa ng mga anak nun, no? Ganun ba? Siguro, ganun lang ang buhay. Pasensya ka na ha. Sa ibang araw na lang tayo magkwentuhan. Madami na kasi akong gagawin eh. Oo sige. Nako, pasensya na rin sa abala ha. Napansin nga ni Larry na dumarami na ang mga customer. Aligaga na rin si Isabel sa pag-aasikaso sa mga ito. Bumalik na siya sa kanyang tricycle at saka umuwi. Pagdating sa bahay, hindi na lang niya ipinakita ang dalang tinapay sa kanyang Lola Maria. Tsak naman kasi niyang hindi naman ito kakainin yon. Dumiretso na lang siya ng kusina. Nagtimpla ng kape at saka niya inilabas ang tinapay. Saktong kumakain siya nang dumating ang kanyang ama. Galing ka na sa bahay ni Bugoy. Opo tay, dumaan na rin ako sa bakery nila Mang Jess. Nakabili ako ng tinapay. Hindi ko na nga lang ipinakita kay Lola eh. Baka kapag natikman na naman kasi niya kung ano na naman po yung sabihin. Ang laki naman ng tinapay na yan. Ito po, tikman niyo po. Espesyal daw yan sabi ni Isabel. Masarap isawsaw sa kape. Talaga? Sige nga, matikman nga. Titimpla lang ako ng kape sandali ha. Umupo sa katapat na upuan si Mang Uno. Dala ang tinimplang kape. Kumurot ito ng kapirasong tinapay at saka isinawsaw sa kanyang kape. Masarap nga no. Ano kaya sikreto nila para maging ganito kasarap yung mga tinapay nila no? Malamang hindi nila yung sasabihin tay. Kaya nga sikreto Si tatay talaga Alam ko naman yon. Pero ang sarap nga talaga no. Parang may ibang lahok ang tinapay nila na lalong nagpapalinamnam. Napahinto sa pagmuya si Mang Uno nang may matigas na bagay siyang nakagat. Ano ba to? Parang... Kuko? Teka. Kuko to ng tao Sindak na napatitig na lang si Mang Uno sa anak bago tumakbo papuntang lababo para isuka ang kinain. Si Larry naman ay hindi malaman ang gagawin. Iniluwa na rin niya ang tinapay na nasa bibig. Ang dumi naman pala nilang gumawa ng tinapay. Paanong may nakasamang kuko ng taong tinapay? Yung bang sikreto nila sa paggawa ng mga tinapay nila? Hindi ko po alam tay. Ngayon lang po ako nakakain ulit ng tinapay nila Yung mga una naman okay naman. Hindi naman sumagot si Mang Uno. Kinuha niya ang tinapay na nakapatong sa lamesa at saka yung dinurog sa mga kamay. Nakakita rin sila ng napakaraming hibla ng buhok ng tao. Buti na lang hindi sumakit ang mga tiyan natin. Sobrang dugyot naman pala ng bakery na yon. Masarap nga, kung ano na naman ang nakahalo sa tinapay. Kaya pala hindi magustuhan ng Lola Maria mo Ako, pasensya na po tay Hindi ko rin po alam Nako, wag ka na ulit bibili doon ha. Opo tay. Naiiling pang tumalikod si Mang Uno. Naiwan naman na nag-iisip si Larry. Hindi kasi siya makapaniwala na ang magandang si Isabel ay ganoong klase ng babae. Tuwing bibili naman kasi siya ng tinapay, nakikita naman niyang malinis sa mga salamin na pinaglalagyan ng mga tinapay. Muling bumalik si Mang Uno. Mataman itong nakatitig sa anak. Di ba, simula lang naman ang dumating si Isabel sa lugar natin sa kasunod-sunod ang pagkawala ng mga kabataan. Ano yung gusto niyong ipaiwatig tay? Na baka may kinalaman si Isabel sa pagkawala ng mga tao sa lugar natin? Imposible yun tay. Baka lang naman. Naalala ko kasi ang laging sinasambit ng Lola Maria mo Masyado na kasing nakakabahalang nangyayari. Tapos, yan ngang kuko at buhok na kasama sa tinapay. Nako tay, mahirap po yung basta na lang magbintang ng walang pruweba. Natural din na ipagtanggol mo ang babaeng yon dahil may gusto ka nga sa kanya. Sana lang huwag kang mabulag masyado sa babaeng yon Malay mo, may itinatago pala siyang malagim na sikreto. Natameme na lamang si Larry sa mga tinura ng ama. Bigla tuloy siyang naguluhan. May 3 araw na rin na hindi dumaraan sa bakery si Larry.
Simula ng araw na may nakita silang kuko at buhok sa tinapay. Binibilhan na lang ng kanyang ina ng kakaninang kanyang Lola Maria tuwing napupunta yon sa palengke. Habang nasa pilahan, nakatitig si Larry sa mga nakapaskil na mga larawan sa pader. Naroon na rin ang larawan ni Bugoy. Hindi pa rin siya makapaniwala na kabilang na ito sa mga missing person na pinaghahanap. Nagkukwentuhan ng mga oras na yon ng kapwa niya driver. Napukaw ang kanyang atensyon nang marinig ang pangalan ni Isabel. Kahit pala ang mga ito nakakain ng mga tinapay na may kasamang buhok at minsan pa nga daw ay may kasama pang kuko. Kaya lang daw patuloy ang mga ito sa pagbili sa bakery na yon dahil kay Isabel. Para lang masilayan ang babae. Naiiling na lang si Larry sa nagiging takbo ng usapan ng mga kasama. Nang araw na yon, hindi na rin nakatiis si Larry na hindi puntahan si Isabel sa bakery ng mga ito. Sobrang na-miss na niya kasi ang babae. Oh, nabuhay ka. Akala ko pati ikaw nadukot na rin eh. Hinahanap mo rin pala ako? Siyempre naman no, suki ka namin eh. O ano, may bibiling ka bang tinapay? May bago kami rito. Bagong hango lang yan, mainit-init pa. Sige. Yan na lang. Nang may abot ang supot ng tinapay, agad na ring nagpaalam si Larry. Malapit na siya sa kanilang bahay nang ihinto sandali ni Larry ang minamanehong tricycle. Kinuha niya ang tinapay at saka yung dinurog. May nakita muli siyang mga buhok ng tao. Mas marami sa pagkakataong yon. Ang isa pang gumimbal sa kanya ay ang pinakapalaman ng tinapay. Karniyo na mamasa-masa pa at mamula-mula. Parang hindi pa masyadong naluto ng husto. Nang amoy niya yon, amoy malansa. Hindi ganoon ang naaamoy niya sa mga karne na binibili ng nanay niya sa palengke. Hindi agad umuwi si Larry. Nang malapit ang magsara ang bakery, bumalik siyang muli doon. Iniwan na lang niya ang motor malapit sa kanila. Wala na rin bumibili ng mga sandaling yon. Gusto ko lang malaman ng totoo. Sana lang mali ako. Nadatnan ni Larry na nagagalit si Isabel. Nang sumilip siya, pinagagalitan nito ang mga pinsan. Kapag hindi nyo inayos ang trabaho nyo, pare-pareho tayo malilintikan. Baka mayroong makaalam ng sikreto natin. Kapag nagkataon, hindi ko na alam kung saan tayo pupulutin. Kailangan nating magtagal sa lugar na ito. Itapon nyo na yung mga basura sa labas. Siguraduhin yung hindi makakalkal ng mga asong gala, ha? Agad na naghanap ng mapagtataguan si Larry. Mabuti na lamang malago ang mga halaman sa tabi. Doon siya sumiksik. Lumabas ang dalawang pinsan ni Isabel na may dalang malalaking plastik ng basura. Natigilan pa ang mga yon. Suminghut-singhut pa sa paligid na tila may inaamoy. Maya-maya, inilagay na nila sa lagayan ng basura ang mga dala. Nagsara na rin ang mga ito ng bakery. Halos kalahating oras din ang tiniis ni Larry sa pinagtataguan. Nang makitang umalis na ang tatlo, saka lang siya lumabas sa mga halamanan. Una niyang pinuntahan ang mga basurang tinapon ng mga ito. Hinalungkat niya yon. Ha? Mga buhok? Saan galing ang ganitong karaming buhok? Kanino mga buhok to? Unti-unti nang nilulukuban ng takot na mga oras na yon si Larry. Nagpalinga-linga siya sa paligid. Wala nang taong nagdaraan ng mga oras na yon. Oo nga pala. Maagang nagkukulong mga tao sa kanilang bahay. Pero nandito na ako eh. Kailangan ko nang ituloy ang pag-iimbestiga. Naganap ng maaaring pasukan si Larry. Tiningnan niya ang medyo may kataasan na bakod na gate sa may gilid. Nagpalinga-linga muna siya bago yun inakyat at tumalon pa kabila. Sinuyod na lang niya ang buong paligid. Hindi niya kasi magawang pasukin ang mismong tindahan ng tinapay. Sa gilid ay naroon ang naglalakihang plastic container. Isa-isa niya yung binuksan. Tumambad sa kanya ang mga harina. Mukhang wala naman ako mapapala rito. Baka sadyang madumi lang silang gumawa ng tinapay. Ginalugad pa niya ang ibang bahagi. Hanggang makarating siya sa pinakalikod. Napansin niya na may mga plastic container pang naroon. Mukhang matagal nang nakatambak ang mga yun doon dahil luma at nilulumot na.
Mga hakbang na sana siya roon na may biglang natumba na sako sa kanyang harapan. Napatras pa si Larry dahil sa sobrang gulat. Ba yan? Kala ko kung ano na. Ang dami ba namang tambak eh. Papasa na tong tambakan ng basura eh. Hindi niya na sana papansinin ang sako, ngunit may masangsang na amoy na nagmumula rito. Parang pinaghalong bulok na isda at daga. Sakit sa ilong. Ano ba to? Habang nakatakip ang isang kamay sa ilong, binuklat naman ng isa niyang kamay ang sako. Hindi naman yun nakabuhol. Mabuti na lang ang ilaw sa poste sa tabing kalsada ay umaabot pa sa gawin niya. Ano ba to? Ang baho naman. Mga buto. Buto nga. Sandaling natigilan si Larry kung itutuloy pa ang ginagawang pagtingin sa sako. Makilang ulit din siyang napapalunok. Pilit din niyang nilalabanan na huwag bumaliktad ang sikmura. Huminga na lang siya ng malalim at ipinaling pa sa kabilang direksyon ang mukha at saka lumanghap ng hangin. Nandito na rin ako eh. Bahala na. Nanginginig ang kamay na tiningnan niya muli ang laman ng sako. May ilan din na mga bungo ng tao siyang nakita. Ang iba nga ay may nakadikit pang mga laman. Ibabalik na sana niya ang sako sa isang tabi ng matigilan. May kwintas kasing nakasama sa mga buto. Parang kilala ko kung kanino to. Napaikbi na lang si Larry habang hawak ng maigpitang kwintas. Ang mahinang hikbi ay napalitan ng mahinang pagpalahaw. Bugoy! Bugoy! Sorry pre! Parang sasabog ang dibdib ni Larry sa magkakaibang emosyon na nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Takot sa natuklasan. Galit dahil sa nalaman tungkol sa nangyari kay Bugoy. Napatda bigla si Larry at umahumuli ang kaba sa dibdib nang makarinig ng mga kaluskos. Agad siyang naghanap ng mapagtataguan. Sa likod ng mga tambak na plastic container, ang isa sa mga yon ay walang laman. Doon siya pumasok. Pilit niyang pinagkasya ang katawan sa loob. Saktong nasa loob na siya nang dumating si Isabel at dalawang pinsan nito. Suminghot-singhot sila sa hangin. Parang may naamoy akong pamilyar na amoy. Hindi kaya napasok tayo? Nagpalinga-linga pa mga ito sa iba't ibang direksyon. Sinuyod nila ang buong lugar. Si Larry naman ay butil-butil na ang pawis sa noo. Nakaawang ng kapiraso ang container kung saan siya nagtatago. Nakikita niya kung ano ang ginagawa ng mga to. Nang walang makita ang mga ito, binalingan na nila ang malalaking sakong dala. Hindi na napigilan ni Larry ang mahinang pagsinghap nang makita na tao ang laman ng mga sako. Bigla lang siyang napatutop sa sariling bibig nang matigilan ng mga yon at nagpalinga-linga sa paligid. Halos pigilan na ni Larry ang paghinga niya nang humakbang sa gawin niya si Isabel. Huminto lamang ito nang makarinig ng mga yabag at boses sa kalsada. Narinig din yun ni Larry. Parang boses ng kanyang ama. Mukhang hinahanap siya ng mga ito. Nang makalampas ang mga nagdaraan, mukhang nakalimutan na rin ni Isabel ang tungkol sa kanya. Binalingan na nilang tatlo ang tao sa loob ng sako. Para yung masarap na putahe na pinagtulungan nilang lapain. Parang gusto namang panawan ng ulirat si Larry sa nasasaksihan. Hindi na naalala ni Larry kung paano siya nakauwi sa kanila. Namalayan na lang niya na nasa tapat na siya ng kanilang bahay. Ang kanyang Lola Maria ang unang nakakita sa kanya. Agad nitong tinawag ang kanyang mga magulang. Nagkukumahog naman na nilapitan siya ng mga ito. Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit ngayon ka lang umuwi? Alam mo bang hinahanap ka namin kagabi? Sobrang nag-alala kami sa'yo ha. Akala namin nadukot ka na rin eh. Tay, nakita ko ang lahat. Ha? Nako, mabuti pang pumasok ka na muna sa loob. Wala pa rin sa sariling sumunod si Larry. Ang kanyang ina, naiiyak na nakamasid lang sa kanya. Pinainom muna siya ng maligamgam na tubig. Eto, inumin mo muna yan para mainitan na sikmura mo. Magpapanda ako ng pagkain sa nanay mo. Ayoko po.
Ayoko pong kumain, Tay. Hindi maaari. Tingnan mo nga itsura mo, namumutla ka. Paniguradong kagabi ka pa hindi kumakain. Ayoko po talaga, Tay. Okay na to sa akin. Nagkatinginan naman silang mag-asawa. Hinayaan na lang muna nila ang anak sa gusto nito. Maaari mo na bang sabihin kung ano yung nangyari sa iyo? Sobra kaming nag-alala sa iyo. Naikot na namin ang buong barangay natin kagabi pero hindi ka naman namin natagpuan. Isa-isa muna silang tiningnan ni Larry at nagtagal yon sa kanyang Lola Maria na matama na pagkakatitig sa kanya. Tay, tama si Lola. May halong karne ng tao yung tinapay nila. Para silang aswang. Kitang-kita ko kung paano nila kinain yung bago nilang biktima. Ang tinutukoy mo ba ay si Isabel? Oo, Tay. Sila din ang nasa likod ng mga nawawalang kabataan sa lugar natin. Sila rin ang may kagagawa ng pagkawalaan ni Bugoy. Wala na si Bugoy, Tay. Patay na siya. Sabi na nga may kakaiba sa lasa ng tinapay nila. Mga aswang pala sila. Ano pong gagawin natin, Tay? May magagawa ba tayo para mapatay sila? Hindi sila ganun kadaling mapapatay. Magaling silang magtago ng totoong anyo. Malakas rin ang kanilang pakiramdam. Alam nila kapag pinaghihinalaan na sila ng mga tao. Paano yung mga naging biktima nila, Tay? Ganun na lang po ba yun? Hindi na natin mabibigyan ng hustisya? Napatungo na lang din si Mang Uno. Sandaling namayani ang katahimikan sa kanilang mag-anak. Huwag ka mag-alala. Mag-iisip ako ng paraan kung paano mapapalaya sa mga salot na yan. Huwag ka na muna maglalabas ng bahay, ha? Nakatingin lang si Larry sa kanyang ama. Maraming nagsasalimbayan sa kanyang isipan ng mga sandaling yon. Ang tungkol kay Isabel na labis niyang hinangaan ang mga nawawalang kabataan sa kanilang lugar kabilang na si Bugoy at ang nakakarimarim na nasaksihan niya kagabi. Pakiwari niya para pa ring hinahalukay ang kanyang sikmura. Isang linggong hindi naglalalabas si Larry sa kanilang bahay. Mabilis din bumagsak ang kanyang katawan dahil sa hindi pagkakakain. Lagi kasi niyang naaalala ang nasaksihan ng gabing yon. Malimit rin niyang makita na may kausap ang kanyang ama ng mga tao, kabilang naroon ang kanilang kapitan. Sino po yung mga kasama ni Kapitan, Tay? Sila ang tutulong sa atin para mawala sa lugar ang mga salot na yon. Ano pong pinaplano nila? Ang mga kasama ni Kapitan ay galing pa sa iba't ibang probinsya. Mas may kakayanan sila kung paano harapin ang mga salot na yon. Marami silang alam na panlaban sa mga ito kumpara sa ating mga ordinaryong tao. Mabibigyan na rin ng hustisya ang ginawa nila kay Bugoy at sa iba pa. Nang banggitin ng ama ang pangalan ng kaibigan, parang gusto na namang magtubig ang kanyang mga mata. Tinapik-tapik pa siya sa balikat ni Mang Uno. Isang gabi, nagpaalam si Mang Uno na may lakad. Batid ni Larry kung saan pupunta ang ama. Gusto sana niyang sumama ngunit marin siya nitong pinigilan. Nang makaalis ang ama, tumalilis naman si Larry ng bahay. Lihim siyang sumunod rito. Nakarating si Larry sa bahay mismo kung saan nakatira si Isabel at ang mga kasama niya. Mula sa pinagtataguan, kitang-kita ni Larry na nakatali ang mga kamay patalikod ang mga kasamahan ni Isabel. Ang babae naman ay hawak ng dalawang kalalakihang pilit itong nagpupumiglas. Sugatan rin ito na halatang nanlaban. Tumalikod na si Larry. Kahit papaano ay nasasaktan siya sa magiging kahihinatnan ng mga ito, lalo na si Isabel. Simula nga noon, hindi na nakita pa si Isabel, maging ang pamilya ni Mang Jess. Tuluyan na ring nagsara ang bakery ng mga ito, hanggang tuluyan nang nakalimutan ng mga tao ang magandang tindera ng bakery na yon. Malibang kay Larry na mananatili sa kanyang isipan ang mga nasaksihan. Wakas! Ako ang inyong